Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,400-18. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nasaan kaya si Brother Alvin sa ngayon? Naisip ni Kelly sa sarili habang nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay upang hanapin ang kanyang asawa. Wala siyang interes sa mga kayamanan sa Beyond Heaven Secret Zone, kabilang ang mana mula sa isang great overarching golden celestial. Bagamat hindi pa lubusang nababawi ni Kelly ang lahat ng kanyang mga alaala, alam niyang hindi siya maihahambing sa mga dakilang naghaharing gininto ang celestial sa kanyang nakaraang buhay. Kahit ang kanyang mga tagapaglingkod ay madaling makapatay ng isang dakilang naghaharing gininto ang celestial. Natural lang na hindi alam ni Alvin na ang lakas ni Kelly ay maihahambing na ngayon sa isang sex tribulation bodiless celestial. Sa katunayan, hindi niya nga alam na nakapasok na ito sa Beyond Heaven Secret Zone. Sa kasalukuyan, siya ay nasa lambak na nababalot ng hamog kasama sina Aiden, Sanford, at Luna. Bagamat walang makikita mula sa labas, walang duda na may panganib na nagkukubli sa bawat sulok ng lambak. Sa simula, hindi pa rin naman ganoon kasama dahil nagawa ni Alvin na bantayan ang 3 pang tao. Gayunpaman, ang panganib ay nagsimulang tumindi at naging mas nakamamatay. Dahil sa biglaang pagtaas ng panganib, hindi na isagawa ni Alvin ang Assist-type Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, sa tamang oras. Naisagawa na niya ang ika-4 na yugto ng Sovereign Heart Sword, ang Body Sword Fusion, at ginamit ang Celestial Sword, ngunit sina Aiden at Luna lamang ang nailigtas niya. Patay na si Sanford. Matapos itabi ni Alvin ang Celestial Sword, tinitigan niya ang bangkay ni Sanford at bumantong hininga. Naging pabaya ako. Kung ginamit niya ang Assist-type Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, nang mas maaga, nailigtas niya sana si Sanford. Hindi niya inaasahan na ang panganib ay lalala ng ganito kabilas at kabigla. Binalot ng takot ang puso ni Luna habang nakatitig sa bangkay ni Sanford. Gayunpaman, hindi niya nakalimutang panatagin si Alvin nang marinig niya itong bumantong hininga. Alvin, ikaw. Ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Sa tingin ko ay hindi ka masisisi ni Sanford. Sinubukan ko na ba ang makakaya ko? Napangiti ng mapait si Alvin nang marinig niya ang mga sinabi ni Luna. Kung talagang ginawa niya ang lahat para sa kanya, hindi sana namatay si Sanford. Natural lang, hindi ibig sabihin nito na wala siyang balak iligtas si Sanford. Naramdaman lang niya na hindi niya ginawa ang lahat para sa kanya dahil hindi niya ginamit ang kanyang Assist-type Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, sa tamang oras. Nanatili pa rin ang takot sa puso ni Aiden habang nakatayo siya sa gilid. Hindi ba't masyadong mapanganib at mahirap malampasan ang sitwasyon kanina? Kung wala si Alvin, natatakot ako na kakailanganin natin ang kahit ikawalong ordinaryong Eminent Celestials para malampasan ang hamon. Hindi na siya kasing tahimik ng dati ngayong mas pamilyar na siya kay Alvin. Hindi mo kailangan ng ganoon karaming tao. Umiling si Alvin nang marinig ang mga salita ni Aiden. Naaalala mo pa ba ang 3 hamon? Kung hindi tayo umalis kaagad pagkatapos nating malampasan ang hamon, makikita sana natin ang Joint Strike Formation. 3 Eminent Celestials lang ang kailangan para maging dalubhasa sa formation na iyon. Madali sana itong malampasan kung 3 Eminent Celestials ang nakapag-master na sa formation. Pinag-isipan ni Aiden sandali ang mga sinabi ni Alvin bago siya nagtanong, ang sinasabi mo ba ay ang tabletang bato na lumitaw sa tabi ng lawa noong 3 hamon ay naglalaman ng Joint Strike Formation? Oo. Tumango si Alvin. Ang Joint Strike ay nakaukit sa Joint Strike Formation at makakatulong ito sa atin na malampasan ang hamong ito. Ngumiti ng mapait si Aiden. Tila ba nakatingin siya sa isang halimaw nang tumingin siya kay Alvin. Ibig sabihin, noong pinrotektahan mo kami ni Luna at matagumpay na nalampasan ang hamon, hindi mo man lang ginamit ang Joint Strike Formation. Nalampasan mo ang hamon sa pamamagitan lamang ng paggamit ng iyong brute strength. Bagamat nasa 9th form pa lamang siya ng Saint Celestial Stage, halos nahulaan niya ang lakas ni Alvin. Patuloy niyang sinabi, kung hindi ako nagkakamali, hindi lamang mayroon kang Celestial Sword, kundi na master mo rin ang isang Divine Ability mula sa isang Devata Realm.
Naisip niya ito sa huli dahil wala nang ibang makapagpapaliwanag kung paano ang lakas ni Alvin ay higit na nakahihigit sa isang eminent celestial. Agad na lumingon si Luna kay Alvin pagkarinig niya sa mga sinabi ni Aidan. Natural lang na maging mausisa rin siya. Bueno, hindi ka nagkakamali. Hindi itinanggi ni Alvin ang mga salita ni Aidan. Ang mga huling yugto ng Sovereign Heartsword ay mas malakas kaysa sa anumang mga pamamaraan sa mga makamundong kaharian. Sa makatuwid, hindi maling ituring ito bilang isang pamamaraan mula sa isang Devata realm. Natural lamang, hindi alam ni Aidan na mayroon siyang tunay na divine ability mula sa Devata realm na hindi niya nagamit noon. Ito ay ang assist-type divine ability, ang Elementary Devouring Tactic. Kung nagawa niyang gamitin ang Elementary Devouring Tactic sa tamang oras, hindi sana namatay si Sanford. Tulad ng inaasahan. Sabi ni Aidan nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Hindi niya inisip na may mga bagay pa rin siyang hindi alam. Isang masalimuot na tingin ang makikita sa mga mata ni Luna habang iniisip niya ang sarili, ay isa ba talaga siyang eminent celestial mula sa isang maliit at makamundong kaharian? Samantala, sinuri ni Alvin ang kanilang paligid sa lambak bago niya napagtanto na iyon na pala ang huli sa mga hamon. Iyon lang. Iyan na ang huling hamon. Tingnan natin ang paligid. Ang mana mula sa isang great overarching golden celestial ay dapat nandito na dahil ang huling hamon ay napakahirap malampasan. Tutal, normal lang na may nakatagong kakaiba sa paligid ng isang mapanganib na hamon, nasasabik na sabi ni Luna nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. May katuturan yan. Tumanggaw si Aidan bilang pagsang-ayon. Si Alvin lang ang hindi nag-isip ng ganoon. Maaaring hindi ganoon ang kaso. May naramdamang mali si Alvin sa huling hamon. Ilang beses na tumaas ang kahirapan nito. Bagamat hindi niya magamit ang kanyang banal na kamalayan pagkatapos bumaba sa lambak, nararamdaman pa rin niya na may mga hamon pa silang nalampasan pagkatapos nito. Gayunpaman, tila wala nang iba pang mga hamon. Dahil dito, pinaghihinalaan niya na ang lahat ng mga hamon ay pinagsama-sama sa isang hamon upang madagdagan ang kahirapan. Tunay nga. Tama ang palagay ni Alvin. Dahil sa kung gaano kadali para sa kanya na malampasan ang mga hamon, ang mga huling ilang hamon ay pinagsama sa isa upang madagdagan ang kahirapan. Gayunpaman, madali pa rin para sa kanya na malampasan ang hamon. Kung tutuusin, hindi siya isang ordinaryong eminent celestial. Mas malakas siya kaysa sa isang ordinaryong bodiless celestial. Nang marinig ni Aidan ang mga salita ni Alvin, iminungkahi niya, tingnan na lang natin. Kahit wala rito ang mana mula sa isang great overarching golden celestial, baka makahanap tayo ng mga pahiwatig na may kaugnayan dito. Pagkatapos noon, tatlo sa kanila ang nagsimulang maghanap sa lugar. Maya-maya, nakahanap si Alvin ng isang lumang feng shui compass. Talagang luma na ito at halatang matagal na itong ginagamit. Bagamat mukhang luma at sira-sira na, tila gumagana pa rin ito sa maayos na kondisyon. Ang karayom ay tumpak at nakaturo sa parehong direksyon. Maaari kayang ipinapakita nito sa atin ang direksyon. Napabuntong hininga si Luna. Tumawa si Aidan. Sa tingin ko hindi na natin kailangang tumingin-tingin pa. Sa tingin ko, ang compass ang magdadala sa atin diretso sa imbakan ng kayamanan. Ito na pala ang clue. Kumunat ang noo ni Alvin. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at nagsimulang maglakbay patungo sa direksyon kung saan nakaturo ang karayom. Sana may mana mula sa isang dakilang pangkalahatang gininto ang celestial sa imbakan ng kayamanan. Bulong ni Luna. Kahit nawala ng kahit isa sa treasure vault sa unahan, kailangan lang nating patuloy na sundan ang mga clue. Kung hindi tayo mamamatay, balang araw, matatagpuan natin ang mana sa ibang treasure vault. Aidan, lumingon si Alvin kay Aidan at nagtanong, posible ba na ang ibang mga taong nakahanap din ng mga imbakan ng kayamanan ay makakahanap din ng mga pahiwatig na haantong sa parehong imbakan ng kayamanan na naglalaman ng mana mula sa isang dakilang pangkalahatang gininto ang celestial? Oo. Tumanggaw si Aidan nang walang pag-aalinlangan. Sa pagkakaalam ko, sa tuwing magbubukas ang Beyond Heaven Secret Zone, iisa lang ang mana mula sa isang great overarching golden celestial. Noong huling nabuksan ang Beyond Heaven Secret Zone, nakuha ni Berting mula sa iyong Saint Province Realm ang tanging mana mula sa isang great overarching golden celestial sa Secret Zone.
Lumitaw ang takot sa kanyang mga mata habang patuloy niyang sinasabing maraming eminent celestial ang pumasok sa treasure vault na naglalaman ng mana mula sa isang great overarching golden celestial kasama si Berting noong panahong iyon, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Ayon sa ilang cultivator na hindi eminent celestial, nagpatayan ang mga eminent celestial at ang ilan ay napatay ni Berting habang nakikipaglaban sila para sa mana mula sa isang great overarching golden celestial. Sa huli, si Berting ang lumabas bilang ang tunay na nagwagi. 2,410. Natural lamang na hindi nasaksihan ni Alvin mismo kung paano pinatay at nakuha ni Berting ang mana mula sa isang great overarching golden celestial noong panahong iyon. Gayunpaman, naiisip niya kung paano ginulat ni Berting ang grupo ng mga mahuhusay na powerhouse mula sa 4 na malalaking mundo. Lubos na napagtagumpayan ni Senior Berting ang 5 yugto ng Sovereign Heart Sword ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method noong isa pa lamang siyang eminent celestial. Bagamat wala siyang celestial sword o nakapag-master ng anumang divine abilities mula sa isang Devata realm, ang kanyang buong lakas ay maihahambing sa isang 5 tribulation bodiless celestial. Naunawaan ito ng husto ni Alvin, na nagmana ng Sovereign Heart Sword na nilikha ni Berting. Base sa lakas ni Berting noong panahong iyon, ang isang ordinaryong eminent celestial ay walang kapantay para sa kanya. Bulong ni Alvin ng malalim. Bagamat hindi malakas ang boses ni Alvin, narinig ni Aiden ang mga sinabi nito. Agad niyang ipinahayag ang kanyang hindi pagsang-ayon. Sa palagay ko ay hindi naman ganoon kalaki ang kanyang lakas. Nagtatakang tiningnan ni Alvin si Aiden. Bakit mo nasabi yan? Tutal, si Senior Berting mula sa ating Saint Province Realm ay mas malakas na kaysa sa isang ordinaryong bodiless celestial bago pa man siya makapasok sa Beyond Heaven Secret Zone. Ang mga bodiless celestial sa ating Saint Province Realm ay walang kapantay para sa kanya noong panahong iyon. Oo, narinig ko na ito. Tumango si Aiden bago niya sinabi, nakita ko mga talaang naipasa sa ating Celestial Master Sect na nagdokumento sa nangyari sa Beyond Heaven Secret Zone noong huling beses na ito ay nabuksan. Bagamat ang Sword Cultivator mula sa iyong Saint Province Realm, si Berting, ay tila walang Celestial Supreme Treasure, tila na master niya ang isang pambihirang divine ability mula sa isang Devata Realm. Kaya naman ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang 5 tribulation bodiless celestial kahit na isa lamang siyang eminent celestial noong panahong iyon. Sa loob-loob ni Alvin ay hindi sumang-ayon nang marinig niya ang mga salita ni Aiden. Alam niyang napagkamalan ng mga taong iyon ang Sovereign Heart Sword ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method na nilikha ni Berting bilang isang divine ability mula sa isang Devata Realm. Patuloy na sinabi ni Aiden habang nakatingin kay Alvin, kung hindi ako nagkakamali, bago pa man makuha ni Berting ang mana mula sa isang great overarching golden celestial, dapat ay mas malakas pa siya kaysa sa iyo. Dahil nasaksihan ni Aiden ang lakas ni Alvin nang walang kahirap-hirap niyang mapatay ang dalawang eminent celestial gamit ang celestial sword at nang malampasan niya ang huling hamon kanina, naisip niya na ang lakas ni Alvin ay maihahambing sa isang 3 tribulation bodiless celestial o posibleng maging isang 4 tribulation bodiless celestial. Ang dahilan kung bakit ganito ang conclusion ni Aiden ay dahil sa kanyang mas mahinang cultivation base. Kung hindi, makikita niya sana na ang lakas ni Alvin kanina ay maihahambing sa isang 5 tribulation bodiless celestial. Sa madaling salita, kahit hindi ginamit ni Alvin ang assist-type divine ability, ang elementary devouring tactic, ang kanyang lakas ay katumbas ni Berting noong unang pumasok si Berting sa Beyond Heaven Secret Zone at bago niya nakuha ang mana mula sa isang great overarching golden celestial. Kung ginamit niya ang elementary devouring tactic, ang kanyang lakas ay tataas pa ng 2 antas, na magiging maihahambing sa kanyang lakas sa isang 7 tribulation bodiless celestial. Ang dahilan kung bakit siya mas malakas kaysa kay Berting bago pa man makuha ni Berting ang mana mula sa isang great overarching golden celestial ay dahil sa kanyang pagkabisa sa assist-type divine ability, ang elementary devouring tactic, mula sa isang Devata realm at sa celestial sword na taglay niya. Kung wala ang elementary devouring tactic at ang celestial sword, walang dod ang mas mahina si Alvin kaysa kay Sword Saint Berting. Tutal, naunawaan pa lang niya ang Sovereign Heart Sword hanggang sa ika-4 na yugto nito. Batay sa mga salita ni Aiden, alam ni Alvin na hindi alam ni Aiden na ang lakas na ipinakita niya kanina ay maihahambing sa isang 5 tribulation bodiless celestial. Gayunpaman, hindi niya isiniwalat ang katotohanan kay Aiden.
Nagpatuloy si Aiden sa pagsasalita, sa tingin mo ba ay madaling pakisamahan ang mga eminent celestial mula sa malalaking mundong kaharian, kabilang ang Yanhuang Realm? Sa mga taong iyon, ang ilan sa kanila ay nagmamay-ari ng Celestial Supreme Treasures at nakapag-master ng mga pambihirang divine abilities mula sa Devata Realms. Bagamat maliit ang kanilang bilang, ang mga nakipagkompetensya kay Berting mula sa iyong Saint Province Realm ay may lakas na maihahambing sa isang 6 Tribulation Bodiless Celestial. Ano? Nabigla si Alvin nang malaman niyang napakalakas ng mga eminent celestial mula sa 4 na malalaking mundo. Sa katunayan, batay sa mga salita ni Aiden, tila mas malakas sila kaysa sa Espada Saint na si Berting. Sa katunayan, maraming mga halimaw na henyo sa mga eminent celestial ang pumasok sa Beyond Heaven Secret Zone noong panahong iyon. Halimbawa, ang ating Yanhuang Realm ay mayroong walang kapantay na henyo mula sa Gao Village Sect na ang lakas ay maihahambing sa isang 5 Tribulation Bodiless Celestial kahit na isa siyang eminent celestial. Sabi ni Aiden. Nabigla si Alvin sa mga sinabi ni Aiden. Isang eminent celestial mula sa Yanhuang Realm na ang lakas ay maihahambing sa isang 5 Tribulation Bodiless Celestial. Maya-maya, sumigaw si Alvin, imposible. Mabilis siyang humarap kay Aiden at nagtanong, Aiden, nabanggit mo ang Gao Village Sect. Ang tinutukoy mo ba ay si Heavenly Marshal Gareth? Si Gareth, isang Heavenly Marshal, ay isang karakter mula sa sinaunang alamat sa lupa sa nakaraang buhay ni Alvin. Batay sa sinaunang alamat na iyon, si Heavenly Marshal Gareth ay mayroon ding ibang pagkakakilanlan. Siya si Monk Pig, ang pangalawang nakatatandang kapatid, sa kwento ng paglalakbay patungong kanluran. Si Gareth ang nagtatag ng Gao Village Sect. PP. Bagamat ang Gao Village Sect ay isa sa mas malakas na puwersa sa Devata Realms at ang lakas nito ay halos kapantay ng Celestial Master Sect, ang Gao Village Sect ay nanatiling napakamababa ang profile. Dahil dito, sa Yanhuang Realm, bukod sa mga cultivator o sect na may ugat sa planet Yanhuang, kakaunti ang nakakaalam tungkol sa Gao Village Sect, lalo na ang pangalan ng tagapagtatag ng sect. Nabigla na si Aiden nang banggitin ni Alvin ang pangalan ng tagapagtatag ng Celestial Master Sect, si Gareth. Mas lalo pa siyang nagulat ngayon na binanggit ni Alvin ang pangalan ng tagapagtatag ng Gao Village Sect. Kanina, sinabi ni Alvin na alam niya ang pangalan ng nagtatag ng Celestial Master Sect dahil sa mga labi ng kalansay ng isang disipulo mula sa Celestial Master Sect na natagpuan sa Saint Province Realm. Hindi pinagdudahan ni Aiden ang mga salita ni Alvin noong panahong iyon. Gayunpaman, ngayong tumpak na nabanggit ni Alvin ang pangalan ng nagtatag ng Gao Village Sect, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagdududa. Gumawa ba si Alvin ng kwento tungkol sa pagkakatagpo ng mga labi ng kalansay ng isang disipulo mula sa Celestial Master Sect? Nang makita ni Alvin ang nagdududang ekspresyon sa mukha ni Aiden, alam niyang sobra na ang kanyang ibinunyag at nahulaan na niya kung ano ang tumatakbo sa isip ni Aiden sa sandaling ito. Isang ideya ang lumitaw sa kanyang isipan, at sinabi niya, sa totoo lang, wala akong nakitang anumang kalansay ng isang disipulo mula sa Celestial Master Sect sa Saint Province Realm. Alam ko ang tungkol sa mga nagtatag ng Celestial Master Sect at Gao Village Sect dahil sa isang mana na nakuha ko sa Saint Province Realm. Pamana. Tumingin si Aiden kay Alvin ng may pag-aalinlangan. Oo, isa itong Celestial Supreme Treasure na hindi ko sinasadyang natagpuan sa Saint Province Realm. Ang Celestial Supreme Treasure ay kilala bilang 7 Treasures Exquisite Pagoda. May isang espiritu ng pagoda na nagtawag sa kanyang sarili na 3-legged golden crow mula sa planet Yanhuang. Siya. Matalinong binanggit ni Alvin si Elder Hal. Gayunpaman, bago pa man matapos ni Alvin ang kanyang sasabihin, pinutol siya ni Aiden na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha, ano? Sinabi mo ba na nakuha mo ang 7 Treasures Exquisite Pagoda? Oo. Tumanggaw si Alvin. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang detalyadong pagtalakay tungkol sa kayamanan. Ang 7 Treasures Exquisite Pagoda na nakuha ko ay may espiritu ng pagoda sa unang palapag. Iyon ang 3-legged golden crow na nabanggit ko. Ang Jasper Celestial Sword ay nasa ikalawang palapag, at sa ikatlong palapag. Muling pinutol ni Aiden si Alvin habang sinasabing, ang kahangahangang Diyos na halberd ay nasa ikatlong palapag, at ang pinuno ng universo ay nasa ika-4 na palapag. Ang Heavennet Umbrella ay nasa ika-5 palapag, ang World Cleansing Horsetail Whisk ay nasa ika-6 na palapag, at ang Warheave Spear ay nasa ika-7 palapag.
Sinabi ni Aiden ang lahat ng Celestial Supreme Treasure sa Seven Treasures Exquisite Pagoda na parang inililiste niya ang mga kayamanan ng kanyang pamilya. Nagulat si Alvin. Alam mo ba ang tungkol sa Seven Treasures Exquisite Pagoda? Syempre naman. Bulalas ni Aiden, ang Seven Treasures Exquisite Pagoda ang nangungunang Celestial Supreme Treasure ayon sa alamat. Isa itong pambihirang Celestial Supreme Treasure kahit sa Devata Realms. Higit sa lahat, ito ay mula sa planetang Yanhuang. Sa makatuwid, ito ay isang pinagmumula ng pagmamalaki para sa ating mga may ugat sa planetang Yanhuang. Nag-aalab ang mga mata ni Aiden sa pagnanasa at pagmamalaki habang nakatingin siya kay Alvin. 2,411. Hindi ko kailanman maiisip kahit sa pinakamalawak kong panaginip na nakuha mo ang pambihirang Celestial Supreme Treasure, ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Napalunok si Aiden. Tulad ng mga baliw na tagahanga sa mundo noong nakaraang buhay ni Alvin, binaliwala niya ang kanyang imahe at nagmakaawa. Alvin. Pwede mo bang ilabas ang Seven Treasures Exquisite Pagoda para matingnan ko? Isang tinglang ay sapat na. Tumingin siya kay Alvin ng may pag-asam pagkatapos niyang magsalita. Isang mapait na ekspresyon ang sumilay sa mukha ni Alvin pagkarinig niya sa mga sinabi ni Aiden. Bumantong hininga siya bago sinabi, ang Seven Treasures Exquisite Pagoda ay nawasak kasama ni Elder Hal. Ano? Nagulat si Aiden. Umiling siya habang sinasabing, imposible. Talagang imposible. Paano magkakaroon ng puwersa sa mundong ito na sapat ang lakas para sirain ang Seven Treasures Exquisite Pagoda? Bilang isa sa mga pinakapambihirang Celestial Supreme Treasures, lalo na ang mga mundong ito, kakaunti ang mga taong may lakas para sirain ang pagoda kahit sa Devata Realms. Kahit ang isang Great Overarching Golden Celestial ay hindi makakasira nito. Sandali siyang tumigil bago tumingin kay Alvin ng may kunot noo habang sinasabing, Alvin, nagkamali ka ba? Hindi madaling masira ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Hindi nagduda si Aiden na tunay na nakuha na ni Alvin ang Seven Treasures Exquisite Pagoda noon. Bukod sa malungkot na ekspresyon sa mukha ni Alvin na hindi maaaring pekain, nagawa ni Alvin na magsalita ng detalyado tungkol sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Gayunpaman, nahirapan siyang paniwalaan na nawasak na ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Muling bumantong hininga si Alvin. Oo nga. Walang sino man ang sapat na malakas para sirain ang isang Celestial Supreme Treasure sa mga makamundong kaharian. Kahit ang Nine Tribulation Bodiless Celestials ay hindi kayang gawin ang ganoong kahangahangang bagay. Ang dahilan kung bakit ito nawasak ay dahil kay Elder Hal, ang three-legged Golden Crow, na nagsakripisyo ng kanyang buhay at ng Seven Treasures Exquisite Pagoda para iligtas ang buhay ko. Noong panahong iyon, nasira ang Seven Treasures Exquisite Pagoda at naputol ang aming koneksyon. Isang malungkot na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Alvin nang maalala niya ang panahong sapilitang pinabalik siya sa lower province ng Dao Marshall Saint Land na para bang may nawalan siyang napakahalagang bagay. Isinakripisyo ng three-legged Golden Crow ang kanyang buhay at ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Umiling si Aiden. Imposible yan. Bagamat ang three-legged Golden Crow ang espirito ng pagoda ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, imposibleng sirain nito ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ang Seven Treasures Exquisite Pagoda ay isa sa mga pinakapambihirang Celestial Supreme Treasures. Kahit na may lakas ang espirito ng pagoda na sirain ang pagoda, ang papel nito bilang espirito ng pagoda ay naghihigpit dito sa pagsira sa pagoda. Dahil sa kawalan ng mas magandang salita, ang espirito ng pagoda ay isa lamang aksesorya ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Walang paraan para sirain nito ang pagoda. Tiwala si Aiden nang magsalita tungkol dito. Bilang isang disipulo ng Celestial Master Sect sa Yanhuang Realm, bukod sa paglinang, mahilig din siyang magbasa ng mga sinaunang aklat tungkol sa planetang Yanhuang, isa sa mga orihinal na planeta ng paglinang sa Yanhuang Realm. Ito ang dahilan kung bakit siya ay may malawak na kaalaman tungkol sa Celestial Supreme Treasures at kung bakit siya ay may tiwala na ang espirito ng pagoda ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay hindi kayang sirain ang pagoda. Natural lamang na naisin ni Alvin na totoo ang mga sinabi ni Aiden, ngunit nahirapan siyang paniwalaan ito. Tutal, hiniling din niya na sana'y buhay na buhay si Elder Hal at hindi masira ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Noong panahong iyon, naputol ang koneksyon ko sa Seven Treasures Exquisite Pagoda.
Walang duda tungkol dito. Naisip ni Alvin, possible kayang mali ako. Gayunpaman, malinaw na nawala ang koneksyon ko sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Bukod dito, hindi dapat masira ni Elder Hal ang koneksyon ko sa pagoda. May seryosong ekspresyon sa mukha ni Aiden habang sinasabi niya, sabihin mo sa akin ng detalyado ang nangyari. Tiwala ako sa aking kaalaman tungkol sa Celestial Supreme Treasures at sa mga kaluluwa nito. Walang paraan na mali ang aking mga sinabi. Nang makita ni Alvin kung gaano kaseryoso si Aiden, ikinwento niya ng detalyado ang nangyari. Pagkatapos niyang ikwento ang nangyari, tumingin siya kay Aiden at nagtanong, ngayon, sa tingin mo ba ay hindi pa nawawasak ang Seven Treasures Exquisite Pagoda? Siyempre naman. Tiwala na sabi ni Aiden kahit na nakinig na siya sa mga salita ni Alvin, batay sa mga salita mo, ang three-legged golden crow, ang espiritu ng pagoda ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, ay wala ng buong lakas dahil hindi pa ganap na naibalik ang pagoda. Sa madaling salita, kahit isakripisyo niya ang kanyang buhay para iligtas ka, hindi nito maaapektuhan ang pagoda. Inakala mong ginamit niya ang kapangyarihan ng pagoda para sirain ang sarili, pero mas malamang na hindi iyon. Bagamat ang relasyon sa pagitan ng isang Celestial Supreme Treasure at ng Artifact Soul nito ay hindi talaga isang relasyon ng Panginoon at alipin, walang duda na ang Celestial Supreme Treasures ay nakahihigit sa mga Artifact Soul nito. Hindi kayang sirain ng isang Artifact Soul ang Celestial Supreme Treasure nito. Sandali siyang tumigil bago niya natapos, sa makatuwid, imposible para sa three-legged golden crow na isakripisyo ang buhay nito at ng pagoda na magwasak ng butas sa kawalan para maibalik ka sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Pero, nakasimangot na sabi ni Alvin. Gayunpaman, pinutol ni Aiden si Alvin bago pa makapagsalita si Alvin. Ayon sa sinabi mo, isa na lang ang posibilidad na natitira. Malamang na may isang panlabas na puwersa na nakialam at pinabalik ka sa lower province ng Dao Marshall Saint Land at kinuha ang Seven Treasures Exquisite Pagoda mula sa iyo. Malamang na sapat ang lakas ng panlabas na puwersa para masira ang koneksyon sa pagitan mo at ng pagoda. Bilang conclusion, malamang na buhay at maayos ang Seven Treasures Exquisite Pagoda at ang espiritu ng pagoda. Sumulyap siya kay Alvin bago niya idinagdag, tungkol naman sa tagubilin ng espiritu ng pagoda na ibalik ang Jasper Celestial Sword sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, pinaghihinalaan kung sinasadya ito para maibalik mo ang Celestial Supreme Treasure sa pagoda. Tutal, kung ayaw mong ibalik ang Jasper Celestial Sword sa pagoda, wala nang magagawa ang espiritu ng pagoda. Pagkatapos magsalita ni Aiden, nanatiling tahimik siya para bigyan si Alvin ng oras na pag-isipan ang kanyang mga sasabihin. Anong klaseng puwersa ang makakapagpabalik sa akin sa lower province at sabay na agawin sa akin ang Seven Treasures Exquisite Pagoda? Natural lang sana buhay at maayos si Elder Hal, at hindi masira ang Seven Treasures Exquisite Pagoda, pero nahihirapan pa rin akong paniwalaan. Matigas ang ulong iginiit ni Alvin ang kanyang mga pananaw. Tutal, hindi niya maisip kung anong klaseng nilalang ang makakagawa ng ganoong kagandang bagay. Hindi lang kayang ipadala siya pabalik sa lower province, kundi nakumbinsi rin niya si Elder Hal na linlangin ito para ibalik ang Jasper Celestial Sword at putulin ang koneksyon nito sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Bukod dito, inakala niyang haka-haka lang ni Aiden ang lahat ng ito nang walang sumusuportang ebidensya. Kaya naman, hindi siya kumbinsido. Natigilan si Aiden nang makita niyang ayaw maniwala ni Alvin kahit na ang dami na niyang sinabi. Ikaw. Maya-maya, nasabi na lang niya nang walang magawa, kalimutan mo na yan. Kung bibisita ka sa Yan Huang Realm balang araw, marirealize mong tama ako. Kung gayon, pag-usapan natin ito pagdating ng panahon. Hindi inisip ni Alvin na nagsisinungaling si Aiden sa kanya, ngunit dahil walang anumang ebidensya, nahirapan siyang paniwalaan ang mga salita ni Aiden. Kumislap ang kanyang mga mata sa determinasyon habang sinasabing, tiyak na pupunta ako sa Yan Huang Realm. Si Luna na naglalakbay sa tabi nila sa lahat ng oras na ito ay nanatiling tahimik. Gayunpaman, sa loob-loob niya, naisip niyang may kabuluhan ang mga sinabi ni Aiden. Sa kasamaang palad, nakikita niya na maliban kung siya o si Aiden ay makapagbibigay ng ebidensya, mahirap kumbansihin si Alvin kung hindi. Kaya naman, hindi siya nagsalita upang suportahan ang mga sinabi ni Aiden. Nagmamadaling naglakbay ang tatlo.
Maya-maya, si Alvin na nakapag-ayos na ng kanyang mga iniisip ay muling tumingin kay Aiden at nagtanong, Aiden, batay sa sinabi mo kanina, mayroong isang eminent celestial mula sa Gao Village sect na wala pang 100 taong gulang ngunit kasing lakas ng isang 5 tribulation bodiless celestial. Bukod sa kanya, mayroon pa bang mga eminent celestial na tulad niyan sa Yanhuang Realm? Natural lang na mausisa siya tungkol sa lahat ng mga taong ito. Siyempre naman. Tumango si Aiden at sinabing, mayroon ding isang eminent celestial mula sa Mount Sierra sect na ang lakas ay maihahambing sa isang 5 tribulation bodiless celestial. Bukod dito, mas malakas pa siya kaysa sa isa mula sa Gao Village sect. Sekta ng Bundok Sierra. Natigilan si Alvin nang marinig ang mga salita ni Aiden. 2,412. Nang marinig ni Alvin na binanggit ni Aiden ang isang malakas na puwersa na tinatawag na Gao Village sect, nakaramdam na siya ng gulat. Gayunpaman, mas lalo siyang nagulat nang marinig niyang binanggit ni Aiden ang Mount Sierra sect. Umiling siya at ngumiti ng may pag-aalinlangan, oo nga. Magkakapatid sila. Base sa mga sinabi ni Alvin, hindi naging mahirap para kay Aiden na malaman na narinig din ni Alvin ang tungkol sa Mount Sierra sect. Mukhang narinig mo na rin ang tungkol sa Mount Sierra sect. Tunay nga. Magkapatid ang mga tagapagtatag ng Gao Village sect at Mount Sierra sect. Hindi sila tunay na magkapatid, ngunit magkapatid sila dahil iisa ang kanilang Panginoon. Simula nang malaman ni Aiden na si Alvin ay dating nagtataglay ng isa sa mga nangungunang Celestial Supreme Treasures, ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, at na si Alvin ay dating nakikipag-usap sa 3-legged Golden Crow, si Elder Hal, hindi na siya nagulat sa kaalaman ni Alvin tungkol sa planetang Yanhuang na matatagpuan sa Yanhuang Realm. Oo, narinig ko iyon kay Elder Hal. Tumango si Alvin, itinulak ang lahat kay Elder Hal. Ayon kay Elder Hal, ang Mount Sierra sect ay dating mayroong isang pambihirang cultivator na tinatawag na Great Sage Sun Wukong. Kung hindi ako nagkakamali, ang nagtatag ng Mount Sierra sect ay si Sun Wukong, tama ba? Tama. Tumango si Aiden bago sinabi, sekta ng Bundok Sierra o sekta ng Nayon ng Gao, pareho silang nagmula sa planetang Yanhuang. Ang dalawang sekta ay umunlad sa planetang Yanhuang bago pa naubos ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa. Pagkatapos noon, ang mga tao at unggoy mula sa sekta ng Nayon ng Gao at sekta ng Bundok Sierra ay umalis sa planetang Yanhuang upang maghanap ng bagong matitirhan kasama ang hindi mabilang na iba pang mga tagapagsaka. Katulad ng sekta ng Nayon ng Gao at sekta ng Bundok Sierra, ang aming sekta ng mga Celestial Masters ay itinatag din sa planetang Yanhuang at may mahabang kasaysayan. Maraming puwersa na itinatag sa ibang mga lugar sa kaharian ng Yanhuang ang hindi maihahambing sa amin. Dahil ang Gao Village sect at Mount Sierra sect ay mayroong isang eminent celestial na wala pang 100 taong gulang na ang lakas ay maihahambing sa isang 5 tribulation bodiless celestial, mayroon din bang ganoong tao ang Celestial Master sect? Nagtatakang tanong ni Alvin. Oo. Tumango si Aiden. Isang malungkot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinasabi niya, ang kanyang lakas ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong eminent celestial. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay mas mahina pa rin kumpara sa dalawa mula sa Gao Village sect at Mount Sierra sect. Nagbago ang emosyon ni Aiden, kahit na banayad, nang magsalita siya tungkol dito. Natural lang na napansin ni Alvin ang hagyang pagbabago. Hindi niya maiwasang magtanong, ito. Mukhang hindi mo talaga gusto ang taong iyon mula sa Celestial Master sect. Oo. Hindi na itinago ni Aiden ang katotohanan ito. Naiinis niyang sinabi, noong una, walang alitan sa pagitan namin. Gayunpaman, may isang pagkakataon na pumipila kami para tumanggap ng mga gawain, tumalon sa pila ang kanyang nakababatang kapatid. Dahil lang sa itinuro ko ito at hindi ko ito pinansin, pakiramdam niya ay inakusahan ko ang kanyang kapatid. Simula noon, sinimula na niya akong kalabanan. Ayos lang kung hindi ko siya makilala, pero kung malas ako at makilala ko siya, bubugbugin niya ako ng husto. Bagamat medyo walang pakialam si Aiden sa pagsasalita, rinig pa rin nina Alvin at Luna ang galit at kahihiyan sa kanyang tono. Napansin pa nga ni Alvin na mariin na ikinukuyom ni Aiden ang kanyang mga kamao kaya tumusok ang kanyang mga kuko, dahilan para tumulo ang dugo mula sa kanyang mahigpit na nakakuyom na mga kamay. Nagtanong si Alvin, ano ang pangalan niya? Sumagot si Aiden habang nakanganga, Tanggo. Tanggo.
Tatandaan ko ang pangalang ito, tumango si Alvin at sinabing, kung makakasalubong natin siya, sisiguraduhin kong ipaghihiganti kita. Natural lamang na gusto niyang ipaghiganti si Aiden dahil itinuturing niya si Aiden bilang isang kaibigan. Salamat, pero hindi na kailangan yan. Tinanggihan ni Aiden ang kabaitan ni Alvin. Ipinaliwanag niya sa isang mapagpasyang tono, gusto kong maghiganti. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit sabik na sabik siyang pumasok sa Beyond Heaven Secret Zone. Tumango si Alvin. Nang makita niya kung gaano katatag si Aiden, hindi na niya pinag-usapan ang paksa. Humarap siya kay Luna at nagtanong, Luna. Naaalala kong sinabi mong ang malaki at makamundong kaharian na pinanggalingan mo ay tinatawag na Vast Cloud Realm. Mayroon bang mga eminent celestial na wala pang 100 taong gulang na ang lakas ay maihahambing sa isang bodiless celestial sa Vast Cloud Realm? Ang Yanhuang Realm kung saan nagmula si Aiden ay mayroong higit sa isang eminent celestials na may lakas na maihahambing sa bodiless celestials. Mayroon pa ring 3 iba pang mundane realm, hindi kasama ang Saint Province Realm kung saan nagmula si Alvin. Ang 3 mundane realm ay ang Vast Cloud Realm, Skyline Realm, at Morrow Realm. Nakakilala na si Alvin ng mga tao mula sa Yanhuang Realm, Vast Cloud Realm, at Skyline Realm. Iniisip ko kung mayroon sa mga taong pinatay ko para makuha ang Celestial Sword ay mula sa Morrow Realm. Inatake siya ng 2 grupo ng mga tao nang tangkain niyang kunin ang Celestial Sword, nagawa niyang patayin silang lahat ngunit wala siyang ideya kung saan sila nanggaling. Ang tanging sigurado niya ay hindi sila mula sa Saint Province Realm. Tutal, sa Saint Province Realm, bukod sa kanya at sa mga miyembro ng 7 Absolute Sect, walang sino man ang nakapasok sa Beyond Heaven Secret Zone. Marahil, pagkatapos ng 1 taon o higit pa, may isang tao mula sa Saint Province Realm na maaaring makapasok sa Beyond Heaven Secret Zone. Kahit noon, alam niya ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Ito ay si Brianna, ang kanyang hipag. Agad na sumagot si Luna sa tanong ni Alvin, oo. Sinimulan niyang ikwento sa kanya ang tungkol sa mga eminent celestial sa Vast Cloud Realm na wala pang 100 taong gulang at may lakas na maihahambing sa isang bodiless celestial. Ayon sa kanya, ang pinakamahina sa kanila ay may lakas na maihahambing sa isang 3 tribulation bodiless celestial habang ang pinakamalakas ay may lakas na maihahambing sa isang 5 tribulation bodiless celestial. Sa madaling salita, wala bang mga eminent celestial sa inyong 2 mundane realm na may lakas na maihahambing sa isang 6 tribulation bodiless celestial? Tanong ni Alvin kina Aiden at Luna pagkatapos magsalita ni Luna. Bueno, hindi tayo sigurado tungkol dyan, umiling si Aiden at sinabing, yung mula sa Mount Sierra Sect na ikinwento ko sa iyo kanina. Noong sinabi kong ang lakas niya ay maihahambing sa isang 5 tribulation bodiless celestial, 10 taon na ang nakalilipas. Hindi ko alam kung mas lumakas pa siya pagkatapos ng 10 taon. Sa Yanhuang Realm, siya ang eminent celestial na malamang na nagtataglay ng lakas na maihahambing sa isang 6 tribulation bodiless celestial. Nanlaki ang mga mata ni Alvin sa gulat, maihahalin tulad ba sa isang 6 tribulation bodiless celestial? Ang lakas na iyon ay maihahalin tulad sa kanyang lakas bago pa niya makuha ang Celestial Sword. Nang makabawi siya mula sa kanyang pagkabigla, nagtanong siya, kung gayon, sa palagay mo ba ay may mga eminent celestial na ang lakas ay maihahalin tulad sa isang 7 tribulation bodiless celestial sa iba pang malalaking kaharian? Malayong mangyari yan. Agad na umiling si Aiden. Buong kumpiyansa niyang sinabi, katawa-tawa na para sa isang eminent celestial na magkaroon ng lakas na maihahambing sa isang 6 tribulation bodiless celestial. Paano magkakaroon ng mga eminent celestial na may lakas na maihahambing sa isang 7 tribulation bodiless celestial? Nagpatuloy si Aiden sa pagsasalita, ang isang eminent celestial na nagtataglay ng Celestial Supreme Treasure ay magkakaroon ng lakas na maihahambing sa isang 3 tribulation bodiless celestial. Kung nagawa niyang makabisado ang isang assist-type divine ability mula sa isang Devata realm, maaaring magkaroon din siya ng lakas na maihahambing sa isang 4 o 5 tribulation bodiless celestial. Kung mapalad siyang makabisado rin ang isang offensive divine ability, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang 6 tribulation bodiless celestial. Ang mga depensa at movement divine abilities ay hindi magpapataas ng lakas ng isang tao. Sa madaling salita, kung ang isang eminent celestial ay hindi makakakuha ng mana ng isang great overarching golden celestial, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang 6 tribulation bodiless celestial.
Iyon lang ang limitasyon. Lubos na nakumbinsi si Alvin sa mga salita ni Aidan. Tutal, tulad ng sinabi ni Aiden, ang kanyang assist-type divine ability, ang elementary devouring tactic, ay kayang magpataas ng kanyang lakas ng 2 antas. Tutal, ang elementary devouring tactic ay itinuturing na nakahihigit kahit sa Devata realms. Ang ibang assist-type divine ability ay kayang magpataas lamang ng kanyang lakas ng 1 antas. Patuloy na umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin ang boses ni Aidan. Halos imposible para sa isang eminent celestial na magkaroon ng lakas na maihahambing sa isang 7 tribulation bodiless celestial. 2,413. Ang mga pambihirang celestial supreme treasures ay napakabihira at mahalaga. Lalo na ang mga pangunahing puwersa sa Yanhuang realm, halos wala itong naririnig kahit sa Devata realms. Sabi ni Aiden habang sumusulyap kay Alvin dahil alam niyang si Alvin ay dating nagmamayari ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Bumantong hininga siya habang sinasabing, nakakalungkot talaga na nawala mo ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Kung hindi, tiyak na mas malakas ka pa kaysa sa ngayon. Bagamat ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ay hindi isang open-ibong Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword ay isang nangungunang Celestial Weapon. Gamit ito, ang iyong lakas ay tataas ng 1 pang antas. Tila may kumpiyansa siya nang magsalita tungkol dito. Ngumiti lamang si Alvin bilang tugon. Matagal na niyang alam ang mga bagay na ito na sinabi ni Aidan. Sabi ni Aiden sa pagtatangkang panatagin si Alvin, huwag kang mag-alala. Malamang na walang isang eminent celestial na may lakas na maihahambing sa isang 7 tribulation bodiless celestial sa Beyond Heaven Secret Zone. Bukod dito, kahit ang mga pangunahing puwersa sa Yanhuang realm ay may 1 o 2 karaniwang celestial supreme treasures. Wala pa akong naririnig na anumang puwersa na may pambihirang celestial supreme treasure. Tumango si Alvin. Nakahinga siya ng maluwag matapos marinig ang mga salita ni Aidan. Dahil ang pinakamalakas na eminent celestials ay maihahambing sa 6 tribulation bodiless celestials at malabong may mga eminent celestials na maihahambing sa 7 tribulation bodiless celestials, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kompetisyon. Gamit ang kanyang lakas, mas malakas siya kaysa sa kanilang lahat. Nakaramdam siya ng labis na kumpiyansa sa sandaling ito. Tutal, kung ilalabas niya ang lahat ng kanyang lakas at mga pamamaraan, at gagamitin ang Celestial Sword, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang 7 tribulation bodiless celestial. Sa kasalukuyan, 2 antas siyang mas malakas kaysa kay Berting bago pa man makuha ni Berting ang mana mula sa isang great overarching golden celestial. Maya-maya, sumimangot si Alvin habang iniisip niya, naaalala ko na ang isa sa mga kakompetensya ni Senior Berting ay isang eminent celestial na may lakas na maihahambing sa isang 6 tribulation bodiless celestial. Ang lakas ni Senior Berting ay maihahambing lamang sa isang 5 tribulation bodiless celestial noong panahong iyon. Paano niya nakuha ang mana mula sa isang great overarching golden celestial? Ayon kay Aiden, lahat ng eminent celestials, kabilang ang eminent celestial na may lakas na maihahambing sa isang 6 tribulation bodiless celestial, ay napatay. Si Sword Saint Berting ang huling nakatayo at nagawang makuha ang mana mula sa isang great overarching golden celestial. Aidan, lumingon si Alvin kay Aiden at nagtanong, sa oras na iyon, si Senior Berting ay mayroon lamang lakas na maihahambing sa isang 5 tribulation bodiless celestial. Paano niya nakuha ang mana mula sa isang great overarching golden celestial kung mayroong isang eminent celestial na ang lakas ay maihahambing sa isang 6 tribulation bodiless celestial sa paligid? Hindi rin ako sigurado, umiling si Aiden at sinabing, gayunpaman, mayroon akong sariling teorya. Katulad ito ng lahat ng teorya sa ating Yanhuang realm. Pakisabi naman, sabik na sabi ni Alvin. Maraming tao, tulad ko, ang nag-aakala na ang Sword Cultivator, si Berting, mula sa inyong Saint Province realm, ay nakakuha ng Celestial Supreme Treasure habang nakikipaglaban siya sa iba pang eminent celestials. Pinaghihinalaan namin na ang Celestial Supreme Treasure ay isang Celestial Sword. Dahil isa siyang Sword Cultivator, ang isang Celestial Sword ay tiyak na pakipakinabang sa kanya. Noong panahong iyon, ang kanyang lakas ay maihahambing sa 5 tribulation bodiless celestial, ngunit, sa pagdaragdag ng isang celestial sword, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang 6 tribulation bodiless celestial.
Sa ganitong paraan, makatuwiran kung paano niya nakuha ang manang naiwan ng isang great overarching golden celestial, matigang paliwanag ni Aidan. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Aiden, ang kanyang mga mata ay nagliwanag na parang mga bituin sa kalangitan sa gabi. Tama ka. Bakit hindi ko naisip ito? Nakalimutan na ito ni Alvin dahil ang lakas ni Berting ay nagmula sa kanyang ganap na kahusayan sa Sovereign Heart Sword. Hindi siya umasa sa anumang divine abilities mula sa Devata Realms para makuha ang kanyang lakas na maihahambing sa isang 5 Tribulation Bodiless Celestial. Ipinapalagay niya na kahit na nakakuha si Berting ng anumang pambihirang pamamaraan o divine abilities sa Secret Zone, wala siyang oras para lubos itong mamaster. Nakalimutan niya na kung nakakuha si Berting ng isang Celestial Supreme Treasure, magagamit niya ito agad para mapalakas ang kanyang lakas. Nalilito pa rin si Alvin nang maramdaman niya ang pag-vibrate ng Feng Shui Compass sa kanyang kamay. Umiikot ang karayom na parang nabaliw. Nakarating na ba tayo? Tumingin siya sa paligid at natuklasang nasa ibabaw na siya ng isang malawak na lawa. Napakakalma ng ibabaw ng lawa na parabang salamin. Posible kayang nasa lawa ang pangalawang treasure vault. Habang sinusuri ni Alvin ang lawa sa ilalim ng kanyang mga paa, muling nagsimulang manginig ng marahas ang Feng Shui Compass. Malinaw niyang nararamdaman ang isang puwersang namumuo sa Feng Shui Compass. Bagamat hindi gaanong malakas ang puwersa, kung ito ay mawawala sa kontrol, higit pa sa kaya nitong sirain ang Feng Shui Compass. Mabilis na naghanda si Alvin upang supulin ang puwersang tumatakbo sa Feng Shui Compass. Gayunpaman, sa kanyang pagkagulat, ang material na pinagkunan ng Feng Shui Compass ay hamarang sa kanyang enerhiya sa pagpasok sa compass. Naisip niya sa kanyang sarili, mukhang wala ng silbi ang Feng Shui Compass. Sa sandaling pumasok sa isip ni Alvin ang kaisipang iyon, hindi siya nag-atubili habang inihagis ang Feng Shui Compass, at lumipad ito ng daan-daang metro ang layo. Alvin. Natural lang na natigilan sina Aiden at Luna sa biglaang pagtapon ni Alvin ng Feng Shui Compass. Putok. Bago pa man makasagot si Alvin sa kanila, umalangaw-ngaw na sa ere ang tunog ng isang pagsabog. Nakita ni Aiden at Luna na ang Feng Shui Compass na itinapon ni Alvin ay sumabog at nauwi sa kawalan. Natupad na nito ang layunin nito. Susunod, kailangan na nating umasa sa ating mga sarili, paliwanag ni Alvin nang makita niya sina Aiden at Luna na naghahanap sa kanya para sa paliwanag. Pagkatapos magsalita, humarap siya upang pagmasdan ang lawa sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumingin si Aiden sa lawa habang bumulong, kaya mayroong mana mula sa isang great overarching golden celestial o mga pahiwatig na patungo rito sa lawa na ito. Bulong ni Luna. Katulad ng lambak, ang aking banal na kamalayan ay limitado rin dito. Natuklasan din ni Alvin na ang kanyang banal na kamalayan ay pinipigilan ng isang puwersa mula sa lawa. Dahil dito, kumbinsido siyang kanilang destinasyon ay ang lawa. Tinawag niya sina Aiden at Luna bago niya sinabing, "Tara na." Sumirit. Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng pagtalsik ng tubig habang papasok sila sa lawa. Hindi nagtagal at bumalik sa katahimikan ang ibabaw. Nang makapasok sila sa lawa, hindi nagtagal at nakasalubong nila ang isang formation. Sunod-sunod na dumating ang mga hamon sa tatlong tao. Gayunpaman, naging madali para kay Alvin na harapin ang mga hamong ito. Dahil nagsisilbing aral ang lambak, naging mas maingat siya sa pagprotekta kina Aiden at Luna. Maayos nilang nalampasan ang mga hamon at nakuha ang susunod na palatandaan. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Luna nang sabihin niya, hindi dito matatagpuan ang mana mula sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang celestial. Pangalawang hintuan pa lang natin ito, at inaasahan mong mahahanap mo ang mana mula sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang celestial. Hindi ka ba masyadong sakim? Umiling si Aidan. Tara na. Punta na tayo sa susunod nating destinasyon. Tuwang-tuwa na sabi ni Alvin habang tinitingnan ang bagong Feng Shui Compass na hawak niya. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at nagsimulang maglakbay patungo sa kanilang susunod na destinasyon. Maya-maya, si Luna na napakatalas ng paningin ay biglang sumigaw, "May tao sa unahan." Pagkasabi ni Luna, natuklasan din ni Alvin ang mga tao sa unahan. Dalawa sila. Sabi ni Aidan. May nakita siyang dalawang figure na lumilipad sa di kalayuan. Base sa kanilang bilis, masasabi niyang nasa ika-8 anyo sila ng Saint Celestial Stage.
Maya-maya, 3 sa kanila ang nakita ng 4 pang tao na nakasunod sa unang 2 tao. Bakit ba sa direksyon na iyon patungo ang lahat? Naguluhan silang 3. Iyan ay. Biglang naniningkit ang mga mata ni Alvin. Nakakita na lang siya ng isa pang figure na lumilipad sa direksyong iyon. Gayunpaman, napakabilis ng kanyang bilis kaya hindi siya napansin ni Aiden at Luna. Dahil sa lakas ni Alvin, hindi naging mahirap para sa kanya na matukoy ang cultivation base ng kalaban. For Tribulation Bodiless Celestial. Maya-maya, sinabi ni Alvin sa kanyang mga kasama, tingnan natin. Napagpasyahan niyang tingnan ang lugar kung saan tila papunta ang lahat kahit na hindi iyon ang direksyon kung saan sila dinadala ng karayom ng Feng Shui Compass. Tutal, noong huling beses na nakatagpo siya ng ganitong sitwasyon, nakuha niya ang Celestial Sword. 2,414. Pumunta tayo roon at tingnan natin. Nagliwanag ang mga mata ni Aiden at Luna nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Sigurado silang may kung ano roon dahil napakaraming tao ang papunta roon. Bukod pa rito, nagmamadali ang mga taong iyon. Lalo pa silang nakumbinsi nito na may kakaiba sa lugar na iyon. Gayunpaman, hindi nila alam na isang For Tribulation Bodiless Celestial ang dumaan din doon dahil masyado silang mahina para matuklasan ang presensya nito. Habang papunta sila roon, natuklasan nila ang maraming itim na tuldok na nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang mga itim na tuldok na ito ay mga taong papunta sa iisang destinasyon nila. Napakaraming tao. Bulalas ni Luna nang makita niya ito. Siguro may kayamanan doon. Seryosong sabi ni Aiden na may bahid ng pananabik sa kanyang mga mata. Bitawan mo. Pag-uudyok ni Alvin kina Aiden at Luna. Natuwa rin siya nang makita ang eksenang ito na katulad noong nakuha niya ang Celestial Sword. Naisip niya, mayroon pa kayang isa pang Celestial Supreme Treasure. Matagal nang nasa Beyond Heaven Secret Zone si Alvin. Bukod pa rito, matapos makausap si Aiden, nadagdagan din ang kanyang kaalaman tungkol sa Beyond Heaven Secret Zone. Bukod sa mana mula sa isang great overarching golden celestial at mga pahiwatig na patungo rito, alam niyang ang secret zone ay naglalaman din ng iba pang mga kayamanan. Ang mga kayamanang ito ay karaniwang hindi nakatago, ngunit pinuprotektahan ang mga ito ng maraming porma sayon. Sino mang nagnanais na makuha ang mga kayamanan ay kailangang basagin ang mga porma sayon tulad ng ginawa ni Alvin nang makuha niya ang Celestial Sword. Noong panahong iyon, ang Celestial Sword ay nakatago sa madaling makita kasama ang maraming porma sayon na nagpoprotekta dito. Nang dumating sina Alvin, Aiden, at Luna sa lugar, tumayo sila sa gitna ng karamihan. Tulad ng inaakala ko. Bulalas ni Alvin nang makita niya ang isang maliit na kampana na kulay pilak na may pulang tali na nakalutang sa tuktok ng pinakamataas na bundok. Ang maliit na kampana ay naglalabas ng kulay pilak na liwanag at aura ng isang pambihirang kayamanan. Ramdam ng lahat ang aura mula sa maliit na kampana. Malinaw na ang aura ay hindi nililimitahan ng mga forma sayon. Nagtinginan sila ng may pag-aalala bago tumingin sa maliit na pilak na kampana ng may kasakiman sa kanilang mga mata. Lahat sila ay mukhang sabik na lumapit sa kampana upang angkinin ito. Isa itong kataas-taasang kayamanan sa langit. Tama nga, isa itong kataas-taasang kayamanan sa langit. Akin ang Celestial Supreme Treasure na ito. Mapang-ipang sabi ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na walang damit, ako si Regan Dagdag, ang Supreme Elder ng famous King Sect mula sa Vast Cloud Realm. Direktang ibinunyag niya ang kanyang cultivation base para takutin ang lahat ng naruroon. Isang For Tribulation Bodiless Celestial. Parang gusto ni Alvin na matawa nang marinig ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang na walang kamiseta. Kahit ang isang For Tribulation Bodiless Celestial ay nang-ahas na magyabang ng ganito kahayag dito. Tutal, sa dami ng tao sa paligid, siguradong maraming For Tribulation Bodiless Celestial ang nasa paligid. Sa katunayan, maaaring mayroon pang 5 Tribulation Bodiless Celestial na naroon sa sandaling ito. Tama nga, sa sandaling ito, isang matandang lalaki na nakaabong damit ang lumapit at napangisi. Paano nang ahas ang isang simpleng For Tribulation Bodiless Celestial na magsalita ng ganito kalala at angkinin ang pagmamayari ng Celestial Supreme Treasure? Naniniwala ka bang papatayin kita sa sandaling kumilos ka? Boom! Boom!
Pagkatapos magsalita ng matandang lalaking nakaabong damit, isang napakalaki at nakakatakot na puwersa ang walang pakundangang lumabas mula sa kanyang katawan. 5. Limang kapigatian walang katawan na celestial. Nanlaki ang mga mata ni Regan dagdag, ang Supreme Elder ng famous King Sect mula sa Vast Cloud Realm, sa takot ng mapagtanto niyang may isang taong mas malakas kaysa sa kanya na naruroon. Agad na nanlumo ang kanyang puso. Alam niyang napakababa na ng kanyang pagkakataong makuha ang Celestial Supreme Treasure ngayon. Nang maramdaman niya ang pressure mula sa matandang lalaki na nakaabong damit na isang limang kapigatian walang katawan na Celestial, hindi siya matigas ang ulo at agad na inamin ang pagkatalo. May nahihiyang ekspresyon sa kanyang mukha habang mapagkumbabang sinasabi, Senyor, nagbibiro lang ako kanina. Ngumisi lamang ang matandang lalaking nakaabong damit bilang tugon kay Regan dagdag bago ito nag-iwas ng tingin. 5 kapigatian na walang katawan na celestial. Siya ay isang 5 kapigatian na walang katawan na celestial. Dahil may 5 tribulation bodiless celestial na nandito, wala akong pagkakataong makuha ang Celestial Supreme Treasure na ito. Siguro palabas lang ang mapapanood natin. Kung mayroon mang 5 tribulation bodiless celestial na nasa paligid, sino pa ang makakaagaw nitong Celestial Supreme Treasure? Nakakalungkot. Sumugod ako rito nang hindi nagpapahinga. Kung alam ko lang na may 5 tribulation bodiless celestial dito, hindi na sana ako pumunta. Nakakainis talaga na panooring mahulog sa kamay ng ibang tao ang Celestial Supreme Treasure. Bahagyang may bahid ng panghihinayang ang maririnig sa boses ng lahat habang nag-uusap sila. Siya. Sa tingin ko ang matandang ito ang Supreme Guardian of Heavenly Note Sect mula sa Moro Realm. Ang pangalan niya ay Draco. Hindi nagtagal at may nakakilala sa matandang lalaking nakaabong damit. Tutal, marami-rami rin ang mga tao mula sa Moro Realm sa mga taong naruroon. Si Draco. Siya ang Supreme Guardian ng Heavenly Note Sect na dumaan sa kanyang ikalimang bodiless celestial tribulation 300 taon na ang nakalilipas. Oo, siya nga. Naisip ni Alvin, nangyari pala, itong 5 tribulation bodiless celestial ay mula sa Moro Realm. Naisip ko lang na may nakilala akong mga tao mula sa 3 iba pang realm maliban sa Moro Realm. Ngayon, hindi lang ako nakakilala ng isang tao mula sa Moro Realm, kundi nakakilala pa ako ng isang 5 tribulation bodiless celestial mula sa Moro Realm. Si Luna na nakatayo sa tabi ni Alvin ay bumantong hininga, napakamalas. Hindi ako makapaniwala na may 5 tribulation bodiless celestial dito. Sa palagay ko ang Celestial Supreme Treasure ay nakatadhana para sa kanya. Bagamat na natiling tahimik si Aiden, halata ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Katulad ni Luna, hindi niya inisip na may pagkakataon silang makuha ang Celestial Supreme Treasure. Tutal, pareho nilang inisip ni Luna na ang lakas ni Alvin ay maihahambing lamang sa isang 4 tribulation bodiless celestial. Hindi nila inisip na matatalo niya si Draco. Samantala, ang mga taong naroroon, kabilang ang ilang 4 tribulation bodiless celestials, ay umiling habang nag-uusap. Bahagyang ayaw ang makikita sa kanilang mga mukha habang nagsasalita sila. Gayunpaman, wala silang magagawa. Hahanapin lamang nila ang kamatayan kung susubukan nilang agawin ang Celestial Supreme Treasure mula sa isang 5 tribulation bodiless celestial. Wala tayong pagkakataon. Ang kataas-taasang kayamanan sa langit ay nakatakdang maging kanya. Sina Alvin at Draco, ang Supreme Guardian of Heavenly Note Sect mula sa Moro Realm, ay malapit na gumawa ng kanilang mga hakbang upang basagin ang mga formation ng may umalingaw-ngaw na boses sa hangin. Lolo. Dahil sa boses na ito, agad na natigilan si Draco sa kanyang mga galaw. Si Alvin, na nakapansin sa reaksyon ni Draco, ay lumingon upang tingnan ang pinagmumula ng tunog. Nakita niya ang 2 figure na papalapit mula sa malayo. Ang isa ay nakatayo sa harap at ang isa ay nakatayo sa likuran. Halata na ang taong sumigaw ay ang taong nasa likuran. Hindi napigilan ni Alvin ang mapangiti nang makita niya ang figure sa harap. Para bang nakita niya ang kanyang nawawalang kapatid. Tumawa ng malakas si Draco nang makita niya ang figure sa likuran. Pag-aari ito ng isang binata na nakasuot ng berdadong damit. Shenger, bakit ka nandito?
Lolo, narinig kong may Celestial Supreme Treasure dito kaya pumunta ako rito para tingnan. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Sa palagay ko ang Celestial Supreme Treasure na ito ay nakatadhana ng maging iyo. Mapang-uyam na sabi ng binata. Swoosh! Bigla na lang gumalaw ang binata na nakasuot ng berdadong damit na parang may napansin. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa harap ng isang babae, hinaranggan ang daan nito nang mapansin ang balak nitong umalis. Ang babae ang nangunguna kanina. Tila hinahabol siya ng binata. Sabi niya, "Nako, bakit ka nagmamadaling umalis?" 2415. Ang babaeng pinigilan ni Lian Chen, ang apo ni Draco, ang kataas-taasang tagapangalaga ng sekta ng mga tala ng langit, ay malamig na nagsabi, "Lian Chen, wala akong kaugnayan sa iyo. Sino ka para pigilan akong umalis?" Ngumisi si Lian Chen habang mayabang na sinabi, "Wala akong magagawa sa iyo ngayon dahil halos pareho lang ang ating lakas. Gayunpaman, narito na ang lolo ko ngayon. Wala kang paraan para makatakas. Magiging walang magawa ka na parang tupa sa chopping board kapag naselyuhan na ng lolo ko ang iyong Saint Origin. Sa oras na iyon, magagawa ko ang anumang gusto ko sa iyo." Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay gumagala ng may kahalayan sa buong katawan ng babae. Mula nang makita niya ang babaeng ito, nagustuhan na niya ito. Ang kanyang isipan ay puno ng malalaswang kaisipan at hindi na siya makapaghintay na saktan ito. Sa kasamaang palad, hindi ito mas mahina kaysa sa kanya kaya wala siyang magagawa sa kanya. Nang ganoon lang, sila ay natigil sa isang pagkakatabla. Dahil dito, labis na nagulat si Lian Chen nang matuklasan niyang nandito ang kanyang lolo. Ang kanyang lolo ay isang 5 Tribulation Bodiless Celestial. Batay sa sitwasyon, tila ang kanyang lolo ang pinakamalakas na tao rito. Nang makita niya ito, agad na muling lumitaw sa kanyang isipan ang kanyang sakam na mga iniisip tungkol sa babae. Dahil nandito ang kanyang lolo, walang paraan para makatakas ang babae. Nang marinig ng babae ang mga sinabi ni Lian Chen, maingat siyang lumingon kay Draco. Nag-isip siya sandali bago niya tuluyang sinabi, "Senyor, walang alitan sa pagitan natin. Maaari mo bang?" Bago pa man matapos magsalita ang babae, pinutol siya ni Draco ng may ngiting na uutal. "Wala tayong alitan, pero dahil nagkagusto na sa iyo ang apo ko, dapat mo na lang sundin ang gusto niya." Isang karangalan na nakuha mo ang atensyon niya. Pagkasabi niya noon, kumakbang siya palapit sa babae. Boom! Boom! Sa isang kisap mata lamang, isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas mula sa katawan ni Draco at parang kidlat na sumugod patungo sa babae. Malinaw na balak ni Draco na selyuhan ang kanyang Saint Origin. "Hindi!" Sigaw ng babae. May bahid ng kawalan ng pag-asa ang makikita sa kanyang mga mata. Maya-maya, may bahid ng determinasyon ang kanyang mga mata. Napatikom siya ng kanyang panga, tila napagdesisyonan na niyang magpakamatay bago pa man maselyuhan ni Draco ang kanyang Saint Origin. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa hayaan si Lian Chen na gawin ang gusto niya. Sa sandaling malapit ng pasabugan ng babae ang Saint Origin sa kanyang katawan upang magpakamatay, isang pamilyar na boses na may bahid ng pagmamadali ang sumigaw, "Nympha, tumigil ka." Agad na tumigil si Nympha sa kanyang paggalaw. Hindi na niya kailangang tumingin para malaman na ang taong nagsalita ay walang iba kundi si Alvin, ang lalaking itinuturing niyang kapatid. "Kuya!" Boom! Boom! Gayunpaman, bago pa man makasagot si Alvin sa kanya, ang enerhiya ni Draco ay dumapo sa katawan ni Nympha, na nagbuklod sa halos lahat ng kanyang Saint Origin. Kaunting bahagi na lamang ang natira para mapanatili niya ang kanyang paglipad sa ere. Nagliwanag ang mga mata ni Lian Chen nang makita niya ito. Habang naghahanda siyang hulihin si Nympha, isang figurang nakasuot ng lila ang lumitaw sa tabi ni Nympha na parang multo. Pagkalabas niya, ipinadala niya ang kanyang enerhiya sa katawan nito at binuksan ang kanyang Saint Origin. Samantala, naghiyawan ang mga tao sa paligid. Lahat sila ay nakatuklas ng isang anomalya sa paligid. Wala na ba ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa? Anong nangyayari? Hindi, sandali. Unti-unting bumabalik ang heaven and spirit energy, pero napakakaunti lang nila. Samantala, nakatitig si Draco kay Alvin na nakatayo sa tabi ni Nympha.
Natuklasan niya na nabuksan na ni Alvin ang kanyang Saint Origin. Bukod doon, napansin din niya na nakatingin sa kanya si Alvin na may hanggaring pumatay. Pakiramdam niya ay isa siyang biktima na hinuhuli ng isang makamandag na ahas. Alam niyang ang pagkawala ng Heaven and Earth Spirit Energy sa paligid ay dahil kay Alvin dahil nakita niya ang enerhiyang dumadaloy sa katawan ni Alvin. Paanong hindi makakaramdam ng pagkamuhi si Alvin nang makita niyang inaatake ni Lian Chen at Draco si Nymphe? Bukod sa pagiging kahalili ng Red Dust Progeny mula sa Seven Absolute Sect, itinuturing din siyang kapatid ni Alvin. Isang eminent celestial na may assist type divine ability mula sa isang Devata realm. Hindi naging mahirap para kay Draco na matukoy ang cultivation base ni Alvin at ang pinagmulan ng kanyang assist type divine ability. Natural lang na inakala niya na ang assist type divine ability ay mula sa isang Devata realm dahil kaya nitong sumipsip ng lahat ng Heaven and Earth Spirit Energy sa paligid. Gamit ang kanyang divine consciousness, naramdaman niya kung gaano kabilis na sipsip ng binata na nakasuot ng lila ang enerhiya sa paligid. Walang divine ability mula sa mga mundane realm ang may kakayahang gawin ang ganoong kagaling. Si Nympha, na nakabawi na ng kanyang Saint Origin, ay lumapit kay Alvin at tuwang-tuwa na nagtanong, "Kapatid na Alvin, anong ginagawa mo rito?" Mukha siyang bata sa sandaling ito. Inilipat ni Alvin ang kanyang atensyon mula kay Draco at tumingin kay Nympha. Ang tingin sa kanyang mga mata ay agad na nagbago. Ito ay naging walang kapantay na maamo. Kung tutuusin, tinatrato niya ito na parang kanyang tunay na kapatid. Sabi niya, "Nakita kong maraming tao ang papunta rito kaya pumunta ako para tingnan. Sino ang mag-aakala na makikilala kita rito?" Dumilim ang ekspresyon ni Lian Chen. Tinitigan niya si Alvin at malamig na nagtanong, "Sino ka?" Paano siyang hindi makakaramdam ng galit kung ang babaeng matagal na niyang hinahangad ay nakatingin sa ibang lalaki ng may labis na pinanibik? Hindi pinansin ni Alvin si Lian Chen at nagtanong ng may ngiti sa kanyang mukha, "Nympha, paano mo gustong parusahan siya ni Brother Alvin?" Nang marinig ang tanong ni Alvin, kumislap ang mga mata ni Nympha na may hanggaring pumatay habang lumingon siya kay Lian Chen. Nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Kapatid na Alvin. Ayoko nang makita siyang muli." "Sige." Tumanggaw si Alvin nang nakangiti. Gayunpaman, sa mas malapitang pagtingin, makikita ang galit sa kanyang mga mata. Swoosh! Isang bagzo ng hangin ang lumitaw pagkasabi ni Alvin. Agad na tumayo si Draco sa harap ni Lian Chen, pinuprotektahan ito. Si Lian Chen, na takot, ay nakahinga ng maluwag nang makita ang kanyang lolo na nakatayo sa harap niya. Kung tutuusin, batay sa bilis ni Alvin noong lumipat siya kay Nympha kanina, masasabi niyang hindi mahina si Alvin. Alam niyang wala siyang laban kay Alvin, kaya naman, inisip niyang mas maaga siyang mamamatay. Malamig na nagtanong si Draco na siyang nagpoprotekta kay Lian Chen, isa kang eminent celestial na nakapag-master ng divine ability mula sa isang Devata realm. Saang realm ka nagmula at saang puwersa ka kabilang? Itinanong ito ni Draco dahil sa tingin niya ay may pambihirang pinagmulan si Alvin dahil kaya niyang makabisado ang isang divine ability mula sa isang Devata realm. Kaya naman, kung hindi naman kinakailangan, ayaw niyang magsimula ng tunggalian kay Alvin. Maaaring isa siyang 5 Tribulation Bodiless Celestial, ngunit para siyang langgam kumpara sa mga powerhouse sa mga nangungunang puwersa. Ang mga powerhouse na iyon mula sa mga nangungunang puwersa ay madaling maging 6 o 7 Tribulation Bodiless Celestials. Sa katunayan, maaari pa nga silang magkaroon ng 8 Tribulation Bodiless Celestials. Nang marinig ng mga tao sa paligid ang mga salita ni Draco, lahat ng kanilang atensyon ay nalipat kay Alvin. Natural lamang, alam nilang ang mga eminent celestial na nakapag-master ng mga divine abilities mula sa Devata realms ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong eminent celestial. Sa katunayan, maihahambing sila sa 3 Tribulation Bodiless Celestials. Iilan lamang ang mga individual na tulad nito sa kani-kanilang kaharian. Bukod dito, karamihan sa mga individual na ito ay mula sa mga nangungunang puwersa sa kanilang mga kaharian. Ang kanilang pinagmulan ay hindi isang bagay na maihahambing sa mga ordinaryong tao. Samantala, sina Aiden at Luna ay nag-aalalang nakatingin kay Alvin. Alam nilang siya ay mula sa isang maliit at makamundong kaharian at walang anumang suporta.
Bukod dito, pareho nilang inisip na ang kanyang lakas ay maihahambing lamang sa isang 4 Tribulation Bodiless Celestial. Wala siyang laban kay Draco. Mabilis na nagpadala si Aiden ng voice transmission kay Alvin. Alvin, sabihin mo lang na taga-bundok Sierra Sect ka sa Yanhuang Realm. Hindi maglalakas loob ang matanda na maghanap ng gulo sa iyo kung sasabihin mo ito. Hindi sinunod ni Alvin ang payo ni Aidan. Sa halip, malamig niyang sinabi, hindi mo lang nabigong turuan ang apo mo, kundi isa ka ring masamang halimbawa para sa apo mo. Dahil iginiit mong protektahan siya, papatayin na lang kita kasama niya. Papatayin kita kasama niya. Natahimik ang buong lugar pagkasabi ni Alvin. Maging sina Draco at Lian Chen ay natigilan sa kanyang pahayag. 2,416. Baliw. Baliw siya. Baliw siya. Kahit isa siyang eminent celestial na nakapag-master ng divine ability mula sa Devata Realms, ang kalaban niya ay isang 5 Tribulation Bodiless Celestial. Sa mundong kaharian kung saan ako nanggaling, ang pinakamakapangyarihang eminent celestial ay mayroon lamang lakas na maihahambing sa isang 5 Tribulation Bodiless Celestial. Kasing bihira sila ng ngipin ng manok. Sino ba siya sa akala niya? Siguro isa siya sa mga napakalakas na eminent celestials. Imposible. Alam mo ba kung gaano kabihira ang mga eminent celestial na iyon? Bukod pa rito, kahit isa siya sa malalakas na eminent celestial, hindi pa rin siya makakatapat ng 5 Tribulation Bodiless Celestial na ito. Tama ka. Tingnan mo siya, halatang baguhan pa lang siya at hindi alam kung ano ang makakabuti para sa kanya. Nang makabawi ang mga tao sa kanilang katinoan, nagsimula silang mag-usap-usap. Karamihan sa kanila ay nag-isip na si Alvin ay isang hanggal. Sabi mo papatayin mo ako. Mapanghamak na tiningnan ni Draco si Alvin nang makabawi siya sa kanyang katinoan. Naku, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para sabihin sa akin kung saan ka nanggaling. Kung hindi, kailangan kitang turuan ng leksyon para sa mga nakatatanda sa iyo. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang nagsasalita. Tinitigan ni Lian Chen si Alvin nang may intensyong pumatay habang sinasabi kay Draco, Lolo, bakit ka nagsasayang ng mga salita sa kanya? Patayin mo na lang siya. Kumunat ang noo ni Draco nang marinig ang mga salita ni Lian Chen. Nag-aalangan siyang patayin si Alvin. Natural lang, hindi dahil sa mabait siya. Natatakot lang siya sa posibilidad na si Alvin ay may kahangahangang pinagmulan. Tutal, ang isang eminent celestial na nakapag-master ng divine ability mula sa isang Devata realm ay kailangang magmula sa isang matataas na ranggong puwersa. Ang taong iyon ay tiyak na may mataas na katayuan. Kung papatayin niya ang isang taong tulad niya, maaaring hanapin siya ng mga miyembro ng kanyang sekta. Kahit na sila ay mula sa ibang makamundong kaharian, sino ang nakakaalam kung papasok sila sa Moro Realm sa pamamagitan ng pasukan at labasan sa Beyond Heaven Secret Zone? Tuturuan mo ba ako ng leksyon para sa mga nakatatanda sa akin? Ngumisi si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Draco. Walang pakialam niyang sinabi, nakakalungkot na wala kang pagkakataong gawin iyon. Lahat, kasama sina Draco at Lian Chen, ay natigilan at walang masabi sa mga sinabi ni Alvin. Hindi nila moari kung saan niya nakuha ang kanyang kumpiyansa. Sa sandaling ito, isang espada ang lumitaw sa mga kamay ni Alvin. Ito ang celestial sword na kasing linaw ng isang lawa ng tubig. Sword-wielding art. Ang kanyang enerhiya na pinahusay ng assist-type divine ability, ang elementary devouring tactic, ay agad na sumulpat sa celestial sword. Swoosh! Agad na nagliwanag ang celestial sword at naglabas ng isang mapanirang aura. Dahil ang espasyo sa Beyond Heaven Secret Zone ay mas matatag kumpara sa mga makamundong kaharian, ang puwersa mula kay Alvin ay hindi pumutol ng mga buta sa kawalan. Paano ito nangyari? Bukod kay Nympha na nakatayo malapit kay Alvin, si Draco ang unang nakaramdam ng mapanirang aura mula sa celestial sword ni Alvin. Nang maramdaman niya ang enerhiya, agad niyang naramdaman ang pagbagsak ng kanyang puso. Sinasabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na mapanganib ang taong nasa harap niya. Maya-maya, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagsimulang umalangaw-ngaw ang kanyang alarma nang mapatunayan niya na si Alvin ay may hawak na Celestial Supreme Treasure. Hindi.
Ay iyon ba ay Celestial Supreme Treasure? Shoo! Sa sandaling ito, ang panandaliang tunog ng isang sigaw ng espada ay umalingaw-ngaw sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Draco sa takot at pagkabigla. Sa isang kisap mata, ang Celestial Sword ay ang talampakan na lamang ang layo sa kanya. Hindi. Dali-daling ginamit ni Draco ang kanyang Celestial Origin Energy. Bagamat hindi mabagal ang bilis, hindi niya inakalang magagawa niyang ganap na gamitin ang kanyang enerhiya sa tamang panahon. Kung pagbabatayan ang bilis ng espada, maihahambing ito sa bilis ng isang Sixth Tribulation Bodiless Celestial o isang mas malakas pa. Isa siyang Eminent Celestial na ang lakas ay katumbas ng isang Sixth Tribulation Bodiless Celestial. Ito ang huling naisip ni Draco nang may mahinang ingay na tumunog sa hangin. May tumusok sa kanyang glabela na epektibong sumire sa kanyang kaluluwa. Bago siya namatay, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit ang binata na nakasuot ng lila ay napakatapang na sabihing papatayin niya ito. Lumalabas na hindi nagyayabang ang binata na nakasuot ng lila. Matapos patayin si Draco, hindi na nag-aksaya ng oras si Alvin bago humarap at ginamit ang kanyang espada para tusukin ang glabela ni Lian Chen. Napatay niya silang dalawa sa isang suntok lang. Shoo! Matapos patayin sina Draco at Lian Chen, ang Celestial Sword ay gumuhit ng arko sa ere habang lumilipad pabalik sa kamay ni Alvin. Sa sandaling ito, tila tumigil ang oras para sa lahat ng naroroon. Ang Four Tribulation Bodiless Celestials, lalo na, ay nagulat nang makita nila sandali ang atake ni Alvin. Medyo natagalan bago sila natauhan. Kahit ang pinakamalakas na Five Tribulation Bodiless Celestial ay hindi makakagawa ng ganoong atake, tama ba? Dahil si Draco, na isang Five Tribulation Bodiless Celestial, ay hindi man lang nakareact sa oras at nakaiwas sa atake, hindi ba't ibig sabihin nito ay kasing lakas ng isang Sixth Tribulation Bodiless Celestial ang taong ito? Sino siya? Mayroon siyang napakalakas na kayang harapin ang langit kahit isa lamang siyang Eminent Celestial. Ang mga Celestial na walang katawan sa apat na tribulation na naroon sa eksena ay nakaramdam ng matinding kabog ng kanilang mga dibdib nang pag-usapan nila ito. Samantala, ang iba pang mga taong naroon sa pinangyarihan ay sa wakas ay nakabawi ng kanilang mga katinoan. Lahat sila ay nalito. Nakita nila ang paglalaho ng katawan ni Draco habang ang katawan ni Lian Chen ay bumagsak sa lupa. Bilang isang walang katawan na Celestial, si Draco ay walang pisikal na katawan, sa makatuwid, nang siya ay mamatay, siya ay naglaho lamang. Ito. Anong nangyayari? Si Draco. Patay na. Isa siyang Five Tribulation Bodiless Celestial, paano siya madaling mamatay? Patay na rin si Lian Chen. Gulat at hindi makapaniwala ang makikita sa mga mukha ng mga tao. Samantala, sina Aiden at Luna na nag-aalala kay Alvin ay nasa katulad na kalagayan din. Hindi nila inaasahan na magagawa ni Alvin na talunin ang isang Five Tribulation Bodiless Celestial nang walang kahirap-hirap. Wala man lang oras ang kanyang kalaban para gumanti. Nakaramdam ng kilabot si Aiden habang iniisip niya, ang pagpatay sa isang Five Tribulation Bodiless Celestial nang ganoon kadali na parang pumapatay siya ng manok. Ibig sabihin ba nito ay maihahambing ang lakas niya sa isang Sixth Tribulation Bodiless Celestial? Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya na talagang minamaliit niya si Alvin. Taliwa sa kanyang palagay, si Alvin ay mas malakas kaysa sa isang Four Tribulation Bodiless Celestial. Ang tanging taong tila hindi nagulat ay si Nympha. Tutal, alam na niya na ang lakas ni Alvin ay maihahambing sa isang Sixth Tribulation Bodiless Celestial bago pa man sila makapasok sa Beyond Heaven Secret Zone. Bilang kasalukuyang kahalili ng Red Dust Progeny, si Nympha ay lubos na maalam kahit na ang kanyang cultivation base ay nasa 8th form lamang ng Saint Celestial Stage. Kapatid na Alvin, ang iyong espada. Nakikita niyang kakaiba ang espada ni Alvin. Sabi ni Alvin nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, nakuha ko ang Celestial Sword na ito sa Beyond Heaven Secret Zone. Bagamat hindi malakas ang boses ni Alvin, malinaw na narinig ng lahat ng naroroon ang kanyang mga salita. Espada na Celestial. Isang napakataas na kayamanan sa langit. Isang Celestial na walang katawan sa apat na tribulation ang nagsabi ng may takot, kaya naman nakakatakot ang atake niya. Lumalabas na gumagamit siya ng Celestial Supreme Treasure.
Sabay-sabay na lumingon ang natitirang apat na walang katawan na celestial kay Alvin. Makikita sa kanilang mga mukha ang inggit. Sa sandaling ito, maraming mata ng tao ang palaipat-lipat sa pagitan ni Alvin at ng maliit na kampana na pilak na pinuprotektahan ng mga formation. Mukhang makakakuha siya ngayon ng isa na namang Celestial Supreme Treasure. Swoosh! Gaya ng inaasahan, nawala si Alvin sa kanyang kinaroroonan sa isang kisap mata lamang. Nang muling lumitaw siya, nasa tabi na niya ang maliit na kampana na pilak. Dumaan siya sa mga formasayon na parang palabas lamang ang mga formasayon. 2,417. Ding! 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 Hawak ni Alvin ang maliit na kampana na pilak at inalog ito habang pinag-aaralan niya ito. Dapat itong maging isang uri ng tunog na Celestial Supreme Treasure. Sa sandaling lumitaw ang kaisipang ito sa isipan ni Alvin, ipinadala niya ang ilan sa kanyang enerhiya sa kampana bago ito inalog muli. Malakas at malinaw ang tunog ng kampana. Ding! 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 Sa pagkakataong ito, nang tumunog ang kampana, isang nakakatakot na alon ng tunog ang kumawala mula sa kampana na nasa kamay ni Alvin. Sa isang iglap, maraming tao ang nagsimulang sumigaw sa sakit. Ang mga may mababang cultivation base ay nasugatan pa ang kanilang mga panloob na organo at samuka ng dugo. Array! Anong nangyayari? Si Luna na nahuli na hindi handa ay samuka rin ng dugo, dahilan para mamaatla ang kanyang mukha na parang papel. Maging ang mukha ni Aiden ay namutla nang tumama sa kanya ang sonic wave. Tanging ang mga eminent celestial at ang mga mas malakas kaysa sa two tribulation bodiless celestials ang hindi naapektuhan. Iisa lamang ang eminent celestial na naroon. Gayunpaman, maraming second tribulation bodiless celestials na ang lakas ay katulad ng isang eminent celestial na naroon. Ang epekto ng kampana sa mga taong naruroon ay, sa katunayan, medyo mahina. Kung tutuusin, maliit na bahagi lamang ng kanyang enerhiya ang ipinadala ni Alvin sa Celestial Supreme Treasure dahil balak lamang niyang subukan ang kampana. Patuloy na tingnan ni Alvin ang kampana ng may gulat habang iniisip niya sa sarili, ang enerhiyang ipinadala ko sa kampana kanina ay halos maihahambing sa lakas ng isang cultivator sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, nagawang sakta ng sonic wave ang mga nasa ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage. Bukod dito, naapektuhan pa nito ang mga cultivator sa ikasyam na anyo ng Saint Celestial Stage sa isang tiyak na antas. Natural na masasabi ng mga 3 at 4 na tribulation bodiless celestial na naroon kung gaano karaming enerhiya ang ipinadala ni Alvin sa maliit na pilak na kampana. Nang makita nila ang mga taong apektado, masasabi nila kung gaano kalakas ang Celestial Supreme Treasure. Nagliwanag ang kanilang mga mata sa kasakiman habang tinitingnan nila ang kampana. Gayunpaman, walang duda na hindi sila nang ahas na kumilos kahit na hinahangad nila ang kampana. Tutal, alam nilang wala silang laban kay Alvin. Bukod dito, nagsilbing aral si Draco sa kanila kaya hindi sila nang ahas na kumilos ng pabaya gaano man sila kasakiman. Ang mga 4 na tribulation bodiless celestial na sandaling nasulyapan ang pag-atake ni Alvin ay mas nakakatakot pa. Si Alvin ay mukhang Grim Reaper nang patayin niya sina Draco at Lian Chen. Mas mabuting huwag kumilos ng pabaya. Mas mahalaga ang kanilang buhay kaysa sa isang Celestial Supreme Treasure. Napakalakas na kataas-taasang kayamanan ng langit. Dahil kaya niyang patayin si Draco na isang 5 tribulation bodiless celestial, ibig sabihin nito ay maihahambing ang lakas niya sa isang 6 tribulation bodiless celestial. Kamatayan lang ang hinahanap natin kung susubukan nating agawin ang Celestial Supreme Treasure na iyon mula sa kanya. Wala na yata talaga akong kapalaran sa Celestial Supreme Treasure na ito. Naiinggit talaga ako na mayroon siyang 2 Celestial Supreme Treasures. Kung sana ay nilinang ko ang Soul Congregation Embodiment. Nang tumigil ang pagtunog ng kampana at nawala ang sonic wave, ang mga taong may mababang cultivation base ay sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Ibinalik nila ang kanilang mga mata kay Alvin. Bahid ng inggit at takot ang makikita sa kanilang mga mata sa sandaling ito. Ngumiti si Alvin habang nakatitig sa kampana. Mukhang napakalakas ng kampana na ito. Sa isang kisap mata, nawala siya sa kanyang pwesto at muling lumitaw sa tabi ni Nympha.
Tumingin siya sa kanya at sinabing, Nympha, kung hindi ako nagkakamali, ang Red Dust Progeny ay tila may kasamang sonic attacks, tama ba? Masyadong mabigat ang kampana na ito. Isa pa, wala akong gamit para dito kaya kunin mo na. Natulala si Nympha nang makita niyang ipinapasa ni Alvin ang Celestial Supreme Treasure sa kanya. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya nito ng ganito kaalagang kayamanan. Ang kampana ay isang Celestial Supreme Treasure na nakahihigit sa lahat ng armas sa mundo. Kahit na wala siyang silbi para dito, maaari niya itong ibigay sa isa sa dalawa niyang hipag o kay Irish. Kahit alam niyang nagmamalasakit ito sa kanya, alam na alam niyang wala siyang kwenta kumpara sa dalawa niyang hipag at kay Irish. Natural lang, opinyon lamang ito ni Nympha. Napakahalaga rin niya kay Alvin dahil itinuring siya nito bilang kapatid. Napakahirap naman. Wala akong gamit nitong kampana kaya ikaw na ang bahala. Umalangaw-ngaw sa isipan ng mga tao ang mga sinabi ni Alvin. Tila tinamaan sila ng kidlat nang marinig nila ang kanyang mga salita. Ang ilan sa kanila ay labis na nagalit na parang samuka ng dugo. Ano ang mahirap? Isa itong Celestial Supreme Treasure. Paano naging mahirap? Ano ang ibig niyang sabihin na wala siyang silbi para dito? Napangiti ng mapait si Aidan. Pareho ang opinyon niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sabi niya habang umiiling, talagang hindi makapagsalita ang iba sa mga sinabi ni Alvin. Kung tungkol naman kay Luna na nakatayo sa tabi ni Aiden, may selo sa mukha niya nang tumingin siya kay Nympha. Sana siya na lang si Nympha. Hindi niya maisip kung ano ang mararamdaman niya kung may magbigay sa kanya ng Celestial Supreme Treasure. Hindi kinuha ni Nympha ang kampana mula kay Alvin. Sinabi niya, kapatid na Alvin, sa palagay ko ay dapat mong itago ang kataas-taasang kayamanan na ito para kay Sister Kelly o kay Sister Irish. Kahit na hindi nila ito magamit, maaari mo itong itago para kay Sister Megan. Natural lang, gusto rin niyang magpakampana, ngunit alam niyang hindi niya ito dapat tanggapin. Umiling si Alvin at sinabi sa hindi nasisiyahang tono, Nympha, mukhang mas naging masuwayin ka nitong mga nakaraang taon na hindi kita nakikita. Kung ayaw mo sa kampana, itatapon ko na lang ito at ipapakuha sa iba. Ang mga salita ni Alvin ay nagdulot ng sakit sa puso ng maraming tao. Sus Mariosep. Paano niya nagawang magsalita ng ganoon casual tungkol sa pagtatapon ng isang Celestial Supreme Treasure? Sa sandaling ito, maraming tao ang nakatitig kay Nympha nang may nag-aalab na tingin. Lahat sila ay may iisang iniisip. Pakisabi na lang na hindi mo gusto. Pakiusap. Binibini, dapat mong panindigan ang iyong mga salita. Huwag mong tanggapin. Natural lang, lahat sila ay naghangad na sana'y tanggihan ni Nympha ang Celestial Supreme Treasure para itapon ito ni Alvin. Sa oras na iyon, magkakaroon sila ng pagkakataong makuha ang maliit na pilak na kampana. Bagamat alam nilang maliit ang tsansa, hindi pa rin nila maiwasang umasa para dito. Ang mga Celestial na walang katawan sa apat na kapigatian, lalo na, ay time na nanalangin na sana'y hindi tanggapin ni Nympha ang kampana. Tutal, kung talagang itatapon ito ni Alvin, sa mga taong naroroon, sila ang may pinakamataas na tsansa na makuha ang kampana. Kapatid na Alvin, ikaw. Nakaramdam ng kawalan si Nympha nang marinig ang parang batang mga salita ni Alvin. Pansamantala siyang nawala ng malay, dahilan para maging awkward ang kapaligiran. Kunin mo na lang. Inihagis lang ni Alvin ang kampana kay Nympha bago siya bumalik sa alaala ni na Aiden at Luna at iniwan si Nympha na nakatayong mag-isa. Nakatutok ang tingin ng lahat sa kampana habang inihahagis ito ni Alvin kay Nympha. Para bang agad nila itong aabutin kung hindi ito tatanggapin ni Nympha. Walang nagawa si Nympha kundi tanggapin ito. Tiningnan niya si Alvin nang may pasasalamat at sinabing, "Salamat, kapatid na Alvin. Matagal na tayong magkakilala, hindi mo na kailangang maging magalang. Isa pa, hindi ako sanay na ganyan ka magalang." Tumingin si Alvin kay Nympha at umiling. Pagkatapos, sinabi niya, "Dahil nagkita na tayo, magkasama na tayo. Hayaan mong ipakilala kita sa 2 taong ito." Mabilis na ipinakilala ni Alvin si Nympha kina Aiden at Luna. Mula sa simula hanggang sa katapusan, tinatrato niya ang lahat ng naroroon na parang hangin.
Ang mga taong ito na tinatrato na parang hangin ay sa wakas ay nakahinga ng maluwag nang umalis si Alvin at ang kanyang mga kasama. Pagkatapos, nag-usap-usap sila sa isa't isa. Sino ang lalaking iyon? Ang lakas niya ay maihahambing sa isang Sixth Tribulation Bodiless Celestial kahit isa lamang siyang Eminent Celestial. Iniisip ko kung saang mundane realm siya nanggaling. Hindi ko alam. Gayunpaman, sigurado akong hindi siya mula sa ating Vast Cloud Realm. Bueno, wala rin tayong katulad niya sa Moro Realm. 2,418. Pagkatapos umalis ni na Alvin at ng kanyang mga kasama, natural lang na pinag-usapan siya ng mga naiwan. Tutal, ang isang Eminent Celestial na may lakas na maihahambing sa isang Sixth Tribulation Bodiless Celestial ay bihira kahit sa isang malaking mundo. Paano sila hindi makakaramdam ng kuryosidad? Ang mga naroon ay mula sa 4 na malalaking mundong realm. Ang Moro Realm, Skyline Realm, Yanhuang Realm, at Vast Cloud Realm. Gayunpaman, wala pa ni isa sa kanila ang nakarinig ng ganitong tao sa kani-kanilang mundong realm. Taga Yanhuang Realm ako, at hindi ko pa naririnig ang tungkol sa taong iyon. Kung talagang taga Yanhuang Realm siya, kung gayon, siya lang ang taong iyon mula sa Mount Sierra Sect, sabi ng isang lalaki mula sa Yanhuang Realm. Sektang Bundok Sierra mula sa Yanhuang Realm. Kahit hindi ako taga Yanhuang Realm, narinig ko na ang tungkol sa sektang ito. May mga bali-balita na ang sektang ito ang pinakamalakas na sekta sa Yanhuang Realm. Isang lalaki mula sa Skyline Realm ang nagulat. Hindi niya napigilang sabihin, base sa mga sinabi mo, mayroong isang Eminent Celestial na ang lakas ay maihahambing sa isang Sixth Tribulation Bodiless Celestial mula sa Mount Sierra Sect sa Yanhuang Realm. Nangangahulugan ba ito na ang lalaki ay mula sa Mount Sierra Sect sa Yanhuang Realm? Maraming tao ang napunta sa lalaking ito nang marinig nila ang kanyang mga sinabi. Hindi. Walang pag-aalinlangang umiling ang lalaki mula sa Yanhuang Realm. Base sa aking kaalaman, ang Eminent Celestial mula sa Mount Sierra Sect ay hindi isang sword cultivator. Dahil dito, sigurado akong ang binata na nakasuot ng lila ay hindi mula sa Yanhuang Realm o Mount Sierra Sect. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid at nagtanong, wala ba kayong mga Eminent Celestial na ang lakas ay maihahambing sa isang Sixth Tribulation Bodiless Celestial sa inyong kaharian? Bueno, mayroon tayong mga Eminent Celestial na katulad niya, sabi ng isang lalaki mula sa Vast Cloud Realm bago umiling, gayunpaman, katulad mo, sigurado akong ang binata na nakasuot ng lila ay hindi nagmula sa ating Vast Cloud Realm. Wala pa kaming naririnig na kahit sinong Eminent Celestials na ang lakas ay maihahambing sa isang Sixth Tribulation Bodiless Celestial sa aming Moro Realm, sabi ng mga tao mula sa Moro Realm. May isa tayo sa Skyline Realm. Gayunpaman, ang laking iyon ay isang Saber Cultivator. Umiling din ang taong mula sa Skyline Realm. 2 posibilidad na lang ang natitira. Biglang umalangaw-ngaw ang isang boses sa hangin, na pumihil sa lahat ng iba pang mga boses. Una, ang binata na nakasuot ng lila ay maaaring mula sa isa sa ating 4 na malalaking mundo, ngunit nanatili siyang tahimik kaya hindi natin alam ang kanyang pag-iral. Pangalawa, siya ay mula sa maliit na mundo, ang Saint Province Realm. Mas kapani-paniwala ang dating teorya kumpara sa huli. Tutal, ang Saint Province ay isang maliit at makamundong kaharian. Paano sila magkakaroon ng isang Eminent Celestial na ang lakas ay maihahambing sa isang Sixth Tribulation Bodiless Celestial? Nakakunot ang noo na sabi ng isang lalaki mula sa Skyline Realm. Ang Saint Province Realm ay isang maliit na mundane realm lamang. Kung hindi dahil sa isa sa mga susi sa Beyond Heaven Secret Zone ay nakalagay sa Saint Province Realm, malamang ay hindi nila malalaman ang tungkol sa Saint Province Realm. Ang mga tao mula sa malalaking mundane realm ay may pakiramdam ng pagiging superior kaysa sa mga mula sa maliliit na mundane realm. Sang-ayon ako. Sa tingin ko ang pinakamalakas na Eminent Celestial na maaaring magkaroon ng isang mundane realm ay iyong mga may lakas na maihahambing sa isang 3 of 4 Tribulation Bodiless Celestials. Sabi ng isang tao mula sa Moro Realm. Oo nga. Maraming tao mula sa Vast Cloud Realm ang sumang-ayon. Sa sandaling ito, isang lalaki mula sa Yanhuang Realm ang nagsabi, nakalimutan na ba ninyong lahat kung sino ang nakakuha ng mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial noong huling beses na nagbukas ang Beyond Heaven Secret Zone?
Ang kanyang mga salita ay parang isang balde ng lamig na tubig na ibinuhos sa mga nagsalita kanina. May bumulalas, paano ko nakalimutan ang taong iyon? Noong huling beses na nabuksan ang Beyond Heaven Secret Zone, isang sword cultivator na nagngangalang Berting mula sa Saint Province Realm ang nakakuha ng mana mula sa isang great overarching golden celestial. Agad na nagdulot ng malaking kaguluhan ang mga sinabi ng taong ito. Tama ka. Nakalimutan ko na rin ang taong iyon. Ang sword cultivator na iyon mula sa Saint Province Realm ay sinasabing nagtataglay ng lakas ng isang 5 Tribulation bodiless celestial kahit na isa siyang eminent celestial kahit hindi umaasa sa isang celestial supreme treasure. Nang panahong iyon, naroon din ang isang eminent celestial na ang lakas ay maihahambing sa isang 6 Tribulation bodiless celestial mula sa ating Skyline Realm. Gayunpaman, natalo pa rin siya sa lalaking iyon sa huli. May chismis na nagawa niyang itaas ang kanyang lakas sa isang 6 Tribulation bodiless celestial dahil nakakuha siya ng isang sword type na celestial supreme treasure. Dahil dito, matagumpay niyang nakuha ang mana mula sa isang great overarching golden celestial. Bueno, may mga bali-balita rin na nakuha niya ang mana dahil ang great overarching golden celestial na nag-iwan ng mana ay isa ring sword cultivator. Sa sandaling ito, walang nag-isip na imposible para sa isang maliit na mundo na lumikha ng isang napakalakas na kapangyarihan. Tutal, pinatunayan ni Berting na posible talaga ito. Kung hindi ako nagkakamali, si Berting ang tila tanging eminent celestial na nagmula sa Saint Province Realm. Tama ka. Nakita ko na ang mga tala tungkol sa nangyari noong huling beses na nagbukas ang Beyond Heaven Secret Zone. Sinasabing si Berting lang ang eminent celestial na nagmula sa Saint Province Realm. Oo nga. Nakakita rin ako ng mga katulad na tala. Sinasabing sa mga pumasok sa Beyond Heaven Secret Zone mula sa Saint Province Realm, iisa lang ang eminent celestial. Ang iba ay mga bodiless celestial. Ang ninuno ng aking sekta ay kilala ang ilan sa mga bodiless celestial mula sa Saint Province Realm. Dahil dito, nalaman niya na si Berting lang ang eminent celestial na wala pang 100 taong gulang sa Saint Province Realm noong panahong iyon. Ang buong Saint Province Realm ay mayroon lamang isang eminent celestial na wala pang 100 taong gulang. Ang pundasyon ng maliliit na mundane realms ay talagang mas mababa kaysa sa malalaking mundane realms. Mayroon tayong 7 eminent celestial na wala pang 100 taong gulang sa Skyline Realm noong panahong iyon. Habang nagpapatuloy ang talakayan, maraming tao ang muling nagsimulang makaramdam ng paghamak sa Saint Province Realm. Natural lang, may mga taong mas matalino. Isa sa kanila ang hindi napigil ang magsabi, bagamat iisa lang ang eminent celestial na wala pang 100 taong gulang sa Saint Province Realm noong panahong iyon, huwag mong kalimutan na ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang 6 Tribulation bodiless celestial matapos niyang makuha ang isang celestial supreme treasure. Agad na pinatahimik ng paalala ang maraming taong namumuhi sa Saint Province Realm. Gayunpaman, may ilan na hindi kumbinsido. Kahit na noon, masasabi lang natin na sinuwerte siya. May biglang nagsabi, huwag mong sabihin sa akin na iniisip ninyong lahat ng binata na nakasuot ng lila ay mula sa Saint Province Realm. May ilang mga taong nag-iisip na posible ito. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay nag-iisip na si Alvin ay mula sa isa sa mga malalaking mundo. Natural lamang na walang kaalam-alam si Alvin sa mga talakayang nagaganap sa kanyang likuran. Sa sandaling ito, siya at ang kanyang mga kasama ay nakarating na sa destinasyon kung saan sila dinala ng Feng Shui Compass. Ang lugar na ito ay isang imbakan ng kayamanan na naglalaman ng alinman sa isang mana mula sa isang great overarching golden celestial o mga pahiwatig na patungo rito. Swoosh! Isang malakas na bugzo ng hangin ang umihip ng malakas, na nagpagulong-gulong ng buhangin kahit saan. Sa kasalukuyan, si Alvin at ang kanyang mga kasama ay nakalutang sa ibabaw ng desyerto. Dahil sa bagyong buhangin, hindi gaanong maganda ang paningin. Hindi nila malinaw na nakikita ang desyerto. Bukod dito, hindi nila magamit ang kanilang banal na kamalayan upang siyasatin ang kanilang paligid dahil sa mga pormasayon sa lugar. Espada. Sigaw ni Aidan. Nagsimulang gumalaw ang kanyang Saint Origin habang itinataas niya ang kanyang kamay. Hindi nagtagal at isang espada na may mga kidlat na kulay lila ang lumitaw sa kanyang kamay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.